sa Panginoon dahil yun nga, nakatanggap sila. And then yung ano, ngayon po, ngayon pong araw dapat ay, kasi meron po kami practice na ano, para po sa Rizal, ano, ngayon pong huling practice. Pero Si Rizal, si sabi ko Rizal. sa kanila, nung kailan pa kami nag-usap na nung Friday, sabi ay, last practice ng linggo dahil Lunes Amen. ay So gagawin we are natin. here to Sabi ko sa kanila, hindi ko unahin ko ang Panginoon, hindi ko unahin ng ganito. Sabi ko, basta nanindigan ako, hindi ako aaten, sabi gano'n. Merong gawain pang ayun, hindi naman, hindi, ano, ibig sabihin ni, ano, na, ano din sila, yung ibig sabihin, hindi sila nakapigil, ibig sabihin yun. Kung ang saring David na mula sa kanaangkan ay may maghahari, yan, hindi mo puputol. Yan, sabi po doon, si Haring Josias po ay naging tapat po. Sa verse 1 po doon sa una pong mga verse ng ano ng 34 nandun po ay si Haring Josias po ay naging kalugod-lugod po sa paningin po ng Diyos. Katulad po ni Haring David. Okay, sabi po dito ay ayun, sabi po dito ay meron siyang ginawang mga reforma. Yan, sabi po na pinag-iba niya po yung mga Diyos-Diyosan, yung mga haligi, yung Asherah, Baal, yung mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Ayan, dahil nga sabi dito si Josias ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Kasi yan, nagkaroon ng takot sa Diyos kasi nung may mga naunang hari ay mga sumusunod tapos sumusuway naman. Ayan. Si Josias, ayan, sabi doon, sumunod siya sa Diyos. Ang sabi doon, hindi lamang siya basta sumunod sa Diyos, ang ginawa pa niya ay, sabi doon, ang ginawa niya, pinag-iba niya yung mga Diyos-Diyosan. Tapos, pinangaral din niya binabasa niya yung kautusan, yung aklat ng kautusan, yung sinulat ni Moises. Ang sabi doon, yung mga Diyos-Diyosan, nakasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Si Asherah, si Baal, Astarot, yung mga Diyos-Diyosan na yan, na kung saan kaya sila naparusahan, nalulusob, sinasalakay ng mga kalaban, mga kaaway, dahil sa pagsuway sa Diyos, dahil sa namumuno na walang takot sa Panginoon. Ang sabi dito, si Josias, pinili niya ang sumunod sa Panginoon. Yan. Ang sabi doon, tumayo ang hari sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natagpuan sa templo. Ayun, ang sabi doon, binasa niya yon. Binasa niya yung aklat ng kautusan. Kung saan ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, kung saan doon yung mga utos ng Diyos. Yung huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, gano'n, ang Diyos lang ibigin mo, yung gano'n, huwag kang papatayan. Yun yung mga utos na pinabasa, sabi doon, ni Haring Josias sa mga tao na nakatira doon sa Huda, sa Jerusalem. Sabi doon, ipinangaral niya na ang Diyos lamang ang inyong sambahin. Sabi doon, sa Diyos lamang kayo sumamba, sabi ba ako hindi, papasok ba ako hindi, desisyon yan. Marami tayong desisyon na ginagawa, 100 plus. Araw-araw yon, araw-araw. Marami tayong desisyon. Pero ang pinaka-desisyon dapat natin ginagawa, desisyon ko ang sumunod sa Panginoon. Magdi-decide akong magmahal sa Panginoon. Magdi-decide ako maglingkod sa Panginoon. Yun ang pinakamagandang desisyon na dapat natin ginagawa. Magdi-decide akong unahin ang Panginoon. Dahil yun ang utos ng Panginoon. Magdi-decide akong ibigay ang buhay ko para sa Kanya. Kung isa-isahin po natin ay napakarami po. Mula po kay Noel, kay Abraham, at Jacob. Sila po yung mga nag-decide na sumunod sa Panginoon. Nag-decide sila na sumunod sa Panginoon. Kaya naman sila ay napagpala. Simple lang naman po kasi pinagagawa ng Diyos. Anak, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin, mag-decide ka. Tayo po ba ay palagi pong nag-decide na sumunod sa Panginoon? Isip po ba natin, ginagawa po ba natin mag-decide na, Panginoon, unahin kita. Hallelujah. Sa mga bagay na nandito. Nagagawa po ba natin yon na mag-decide tayo para sa Panginoon? Yung gagawin natin yung para sa Panginoon, hindi para sa mundo dito. Kasi ako, katulad sa school, halimbawa sa school, kasi nung Friday, nag-usap kami, yun nga, mahalaga daw yun, mahalaga, kasi nga, malapit na, Lunes na, bukas na. Siyempre, hindi naman ang Diyos ang makikinabang, tayo din ang makikinabang. Sa tao, ngayon, sa mundo ito, di ba, may amo, tapos may alipin, siyempre, ang nakikinabang doon yung amo. Dahil ginagawa ng alipin kung ano yung sinasabi ng amo. Tayo yung mga alipin o mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos, kapag tayo sumusunod sa Panginoon, nagdidesisyon tayo sumunod sa Panginoon, tayo ang nagkakaroon. Hindi tayo nawawalan.
mga minamahal mga kapatid, kaya po natin nararanasan yung mga pagpapala katulad po ni Nanay Zenny, yan. Kaya niya po yun na nararanasan. Yung sabi daw ay yung kanyang asawa ay isang buong linggo ay nagtatrabaho, kulang at kulang pa din. Pero nung walang trabaho, sumunod sa Panginoon, ay tunay na labis-labis pa yung pagpapala. Kaya nga yun yung patunay na kapag tayo nag-desisyon, yung sumunod sa Panginoon, ginawa yung kanyang kalooban, ay tunay na tayo ay mapagpapala. Sabi doon si Bisaya, sabi doon, pagkatapos pinaparin niya ang lahat ng taga-Jerusalem, lahat ng taga-Benjamin na sumunod sa kasunduan, ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninunuan. Pag-decide na sumunod sa Kanya. Doon natin ipinapakita na mahal natin ang Panginoon. Yun kasi ang inuutos sa atin, mahalin natin, susundin natin siya. The first and the greatest commandment ng Panginoon ay yung love your God with all your heart, soul, mind, and strength. Yun yung ng Panginoon, unang utos ng Panginoon, pinakadakilang utos ng Panginoon na dapat natin ginagawa. Mga minamahal, mga kapatid ng Panginoon, magdesisyon po tayo na sumunod para sa Kanya. Hindi para sa ating sarili. Kasi kung para sa ating sarili, wala tayong mapapala. Kapag para sa Diyos, meron tayong matatanggap, may benepisyo tayong matatanggap. Gawin natin kung ano po yung nakakarangal sa Panginoon. Kasi ang buhay natin ay hindi para sa ating sarili, kundi para kay Kristo. Tayo nabubuhay hindi para sa ating sarili, kundi para kay Kristo. Tayo, sabi dito, ang ating buhay hindi natin pag-aari, kundi pag-aari ng Diyos Ama. Kundi ang pag-aari ng Diyos Ama na lumikha sa atin, ang buhay ng Kristo. Mga minamahal, palagi natin desisyonan ang sumunod sa Panginoon. Mga minamahal, hindi po mahirap ang sumunod sa Panginoon. Sa totoo lang, napakasarap talaga, napakasaya ang sumunod sa Panginoon. Napakasaya, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng kasiyahan, siyempre, puno-puno, talagang wala ka nang inisip na problema. May problema, may pagsubok ka kinakaharap, pero hindi mo siya iisipin. Kasi alam mo, may Diyos kang kasama. Kasama mo ang Diyos ang bahala dyan. Sa sumunod sa Panginoon, di ba? Grabe. Di ba? Grabe, mapapamangha ka, di ba? Grabe ka, Panginoon, di ba? Grabe. Sumunod ako sa inyo, pero grabe ang ginawa mo. Di ba? Kapag lalo pa tayo mas sumunod sa Panginoon, mas grabe pa yung pagpapala natin katapusan. Mga minamahal, mga kapatid, ulit ko po, hindi ko mahirap ang sumunod sa Panginoon. Huwag po natin ikahiya po yung mabuting salita. Kasi sabi po ng Panginoon, kung ikakahiya din naman ang aking salita, ikakahiya ko rin sa harapan na magnasalati. Ako na ang bawat isa ay magde-decide na share yung mga kapitbahay, mga kalapitbahay, mga kamag-anak. Kasi kapag nag-decide ka sa Panginoon, hindi mo ibabahagi ang salita ng Diyos. Na natanggap natin. Ano ba yung kaligtasan? Saan ba nanggaling ang kaligtasan? Kay Jesus Christ. Natanggap na libre, ibibigay mo din na libre sa iyong mga kakilala, kapitbahay, kamag-anak. Kasi yun ay pagdedesisyon na pagsunod sa Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid, yan. Magkaroon tayo ng katapangan, yan. Magkaroon tayo ng tapang na ibahagi ang salita ng Diyos. Yan. Ibahagi natin ang ibahagi yan. Pagsunod yan sa Panginoon. Pagsunod yan sa Panginoon. Ginawa niya yun para sa atin. Ginawa niya yun para sa atin. Sinunod niya ang Diyos Ama. Kung hindi niya ginawa yun, hindi tayo maliligtas. Kasi dinesisyon niya ng Panginoong Jesus na sumunod sa Ama. Hindi ang sarili ang kanyang sinunod, kundi ang kagustuhan ng Ama. Ganun tayo, mga minamahal. Tularan natin ang Panginoong Kristo. Tularan natin yung mga propeta na nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Kristo. May nabalitaan po ba kayo mga sumunod sa Panginoon, ang mga propeta, mga apostol, na talagang napabayaan, na talagang naghirap? Wala. Sa Bible, sa pagbabasa ko ng Bible, lahat ng mga lingkod ng Diyos ay pinagpala ng Diyos dahil sa pagdidesisyon nila na sumunod sa Panginoon. Sumunod sila sa Panginoon. Kaya naman, sabi doon, kaya mga minamahal, napakasimple pero napakamakapangyarihan po ng salita po ng Diyos na ating pinag-aaralan sa hapon ito. Natin sila maselan agad, pag-pray po natin. Wala man po imposible sa panalangin. Mag-pray po tayo. Kung mahirap silang siraan, humingi tayo ng lakas ng loob. Katulad ng iba nating kapatiran, humingi siya ng lakas ng loob na talagang napakahirap talagang kausapin ng taong yan. Talagang mahirap talaga yan. Pero
dahil sa panalangin, yung taong yun na sinala ng ating kapatid ay talagang na-born again. Sabi sa inyo, walang imposible sa panalangin. Kung susunod ka sa Kanya, hindi ka, sabi doon, tutulungan ka ng Diyos. Kasi kung sumunod ka sa Kanya, tutulungan ka ng Diyos. Magtatagumpay ka sa inyong gagawin. Ready po ba kayong gawin palagi? Are you ready? Yes! Parang minatok yata. Ready po ba? Yes! Parang kahina. Yes! Amen! Ready po dapat. Amen! Ang anak ng Diyos, laging ready. Yan. Laging ready po tayo na sumunod sa Panginoon. Mag-decide para sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo. Yan. Praise God! At ayun lang po ang itinuturo ng Panginoon sa atin sa hapon ito. Mag-decide na laging sumunod sa Panginoon. Anghel ng kamatayan ang bahay na ito dahil may pahid ito ng dugo. At tayo rin lalampasan ng kamatayang espiritual dahil may pahid tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya may atas sa atin na lagi tayong mag-alala sa banal na hapunan para tayo'y sumaya. Amen. Kaya yung pagka po banal na hapunan, dapat talaga'y masaya. Bakit? Kasi naalala natin ang esensya ng katawan ni Jesus. Ang katawan niya na nalatayan para ako na nagkasakit ay gumaling sa aking kasakitan, sa latay at sugat ng Panginoong Jesucristo. At ang kanyang dugo ay magpapasaya sa akin. Bakit? Dahil sa aking pag-alala. Naalala ko, kundi dahil sa kanyang dugo, wala akong karapatan na maging anak ng Diyos. Kung hindi dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, wala akong karapatan na pumasok sa kalangitan. Amen. At mapatawad ang aking mga kasalanan. Kaya mga minamahal, pag tayo po ay nagpapartake sa banal na hapunan, nandun po dapat ang kaligayahan sa atin. Bakit? Naalala natin, oo nga po pala, sa latay at sugat mo, Panginoong Jesus. Okay? Ang tinapay na ito, hindi naman talaga katawan ni Jesus, ha? Hindi yung tunay na nagiging katawan. Tandaan nyo, ha? Ako'y maliit, naturoan din ako na nagiging katawan daw talaga ito ni Jesus. Hindi po yun totoo. Ito po'y simbolo lamang. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pwedeng kamote, pwedeng saging, kung nasaan man kayo. No? So, pwedeng isang malaking tinapay, hati-hatian. So, ito po'y symbolism lamang. Ang mahalaga doon, sumasaya tayo sa tuwing tayo magpaparte ng banal na hapunan. Bakit? Pinapaalala ng Diyos, anak, kinuha na ni Jesus ang sakit mo at karamdaman. Oh, amen. Kaya masaya dapat pag nagbabanal na hapunan. Pero usually, para tayong mga santo-santa na hindi tayo makapasang pinggan. Pero actually, dapat masaya ang pag-take ng banal na hapunan. Bakit? Kasi pinapaalala ni Jesus sa atin, tayo ay gumaling na sa ating mga sakit at karamdaman. At tayo ay tinubos na, pinatawad na, nilinis na, hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, pwede na po tayong kumuha. Dahil din ang ibigay, at tayo po ay magbabanal na hapunan. Yan. Ito na. Diyan.